Hello guys! Samahan niyo po ako sa ating araw dito sa bukid ng Gangwon, South Korea. Tayo po ay mag-harvest ng ating tinanim na pechay. Welcome to our life in Korea. Simple life, farming, and family. Subscribe and join us! Good morning mga kabisdak! Welcome back to our channel! This is Bisdak in Korea Vlogs at ito po ang aming simpleng buhay sa Gangwon Province, South Korea. Nandito po tayo sa ating garden, sa ating munting garden. Magpo-pruning tayo sa ating mga talong, mga Pinoy talong. I'm so proud kasi first time ko pong magtanim ng mga Pinoy talong and nabuhay sila mga kabisdak and malulusog. Ngayon, ipupruning natin kasi masyadong marami po silang mga sanga. And naunahan pa ako sa ating usa. May usa dito kagabi. Yan oh. Pinutol niya ang dahon dito sa ating isang ano. And then, meron ditong natumba. Ito, natumba yan siya mga kabisdak. Tinayo ko lang. Dumaan siguro yung usa dyan. And look, may bulaklak na po siya. Wow! Yung pinakauna dito na tinanim, nasa unahan, siya po ang namulaklak na. Wow! At ang napansin ko po sa mga talong, para din po silang mga tao. Yung unang tinanim, siya kibali yung panganay. Siya yung unang namulaklak, siya yung unang namunga. Yung pinakabunso naman, ang pinakamaliit, pinakahuli. Tapos yung nasa gitna, sila yung mga malulusog pero wala pang bunga. Mga magaganda yung mga gitna na mga anak. Gitna na mga anak. Yung mga panganay is responsable sila mga kabistak. O unang namunga, unang nagmature. Ganon. Para silang mga tao. Yung bunso, ano siya? Huli. So 1, 2, dapat sa isang puno ng talong, dapat may 4 lang siya na sanga. 1, 2, 3, 4. So, itong nasa yung pang-5, pang-6. 1, 2, 3, 4. Ito, masyadong marami. Hindi rin kasi maganda guys na masyadong marami yung sanga. Kasi nga, hindi po sila makakapagbunga ng madulusog kasi nahahati. Nag-aagawan sila sa nutrients ng lupa. Yun po ang purpose ng pruning. Sayang kasi may ano na siya. Tatanggalin ko sana pero nakita ko may ano na siya guys. May bulaklak at bunga na siya. Ito mayroon na din ito. Lahat ng sanga niya mayroon. Lahat sila mayroon Di ko na lang sa siguro yan putulin. Malusog na malusog. Thank you Lord. Diba? Kung may itatanim, may aanihin. Siyempre, alagaan mo din. Mag-harvest po tayo ng ating mga pechay. Ay, update ko tayo sa ating mga okra. Kahit na maliliit po sila, ay may bunga na. Ayan, bumabangon po ang ating okra mga kabisdak. Yan bunga na yan po. Bunga na po yan. Ito yung mga hinabol ko. Pahabol na mga red okra. Yan lang po sila ang mga red okra. Yan, ito, hindi po ito red. Unang tinanim ko po ito na okra. Yan bunga na po yan. Ang mga red okra, yung stem niya is pula, yung sa likod ng dahon pula. Pati yung bunga daw niyan is pula, pero kapag maluto na, nagiging green.
If you are gardening, then makaka-relate po kayo sa feeling ko ngayon na iba yung level ng happiness, yung satisfaction ko sa pag-harvest dahil iba yung ano talaga guys, yung ikaw yung nagtanim, nag-alaga, and then dumating na yung time na i-harvest mo na ay napaka-fulfilling po. Ayun. And then, hinarvest ko na po lahat kasi may third batch po ako na ready ng itanim na mga petchay. Kaya hinarvest ko na. Then, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-harvest yung first batch ng petchay na may mga seeds na po. Thank you po kay Ma'am G sa kanyang payo. Gagawin ko yun yung yung i-harvest yung seeds ng mga old petchay natin at ida-dry. Then, yung seeds na yun ang gagamitin natin pang seedling ulit next year or sa mga susunod pang taon. So ito, alam nyo na, ang gagawin natin dito is igisa ang ating mga petchay. Si DE, hindi po siya kumakain ng petchay. Matagal po siya sa Pilipinas at sabi niya sa akin, ayaw niya sa ating petchay. Si Biana naman, nagtira po ako ng isang supot for Bianan. Ipapaktikim ko sa kanya this weekend. And yung isang supot naman ay ibibigay ko po kay Sis Jonah na isang Pinay din na taga-barangay. Nasa sentro po siya ng barangay. Mamaya pupunta tayo sa barangay para ibigay kay Sis Jonah yung isang supot ng ating petchay kasi marami-rami man ito mga kabisdak. And then, itong ating karne, hiniwa ko siya ng maliliit. Dahil itong ating tatlong alas, ang ating tatlong itlog, ay kung hindi mo yan hihiwain ng maninipis, yung karne lang din ang kanilang kakainin dahil hindi man sila mahilig sa gulay, mga kabisdak. So, gagawan natin yan ng paraan. Dapat po silang kumain kahit papaano guys. Dapat talaga silang kumain ng gulay. Hindi yung puro karne lang, puro processed food. 'Di ba? Ito po ang ulam ko for lunch with the boys. Ayan din po ang kanilang ulam. Nasa, po sila, nasa cornfield, corn farm po ang ating tatlong boys. Si DE late breakfast po siya, kaya hindi daw siya sasabay sa akin for lunch. Babatiin ko sana ng happy fiesta. Happy fiesta po bukas, June 25 to 26, dyan sa may Katarman, Northern Samar. Shout out Bohol family. Happy fiesta po sa inyong lahat. And advance happy birthday on June 29 to Miss Alexa Hernandez. Happy birthday! Para lalong sumara po ang ating ginisang gulay, dapat lagyan natin ng oyster sauce mga kabisdak. And naglagay na din po ako ng tuyo, asin, pampalasa. Hindi na ako naglalagay ng magic sarap kasi agree po ako sa sinabi. May nag-comment na wag daw maglagay ng magic sarap kasi iniiba po ni magic sarap ang lasa ng pagkain. Sumasarap siya pero nawawala yung authentic na lasa ng food. You know what I mean mga kabisdak? Instead, naglalagay ako ng kaunting MSG or yung Ajinomoto. Mga kabisdak, hindi po masama sa kalusugan ang MSG. Basta in moderation po ang paggamit. Uulitin ko, in moderation. Kahit ano naman, sa lahat ng bagay, pagkain man yan or dapat in moderation lang. O, diba? O, yun po guys. Sineseryoso ko po itong ating pagluluto. Iniisip ko kasi mga kabisdak na dapat magustuhan. Sana ay magustuhan po ito ng ating tatlong boys. Kasi nga hindi po sila, paulit-ulit kong sinasabi, hindi sila mahilig sa gulay mga kabisdak. Whereas ako, kinalakihan ko po talaga ang gulay kasi mahilig man sa gulay yung aking nanay. Yung kapatid kong si Lungkoy, nakasama ko ngayon sa bahay, hindi rin siya masyado sa gulay mga kabisdak. Siguro ganun no, kapag mga lalaki hindi sila masyadong mahilig sa gulay, mahilig sila sa karne.
Lalong-lalo na po sa LA, napakahirap po niyang pakainin ng gulay mga kabisdak. Hindi niya tina-try, tinitingnan lang niya, ayaw po niyang mag-try. Nagdagdag na rin po ako dito ng kaunting asin kasi alam niyo na tayo mga Pinoy, yung mga food natin. Salamat din po sa comment, may mga bago ako natutunan which is nag-a-agree talaga ako sa mga sinasabi niyo mga kabisdak. Tayo mga Pinoy, yung mga food natin kadalasan marami siyang asin, marami tayong nilalagay na asin dahil nakatira po tayo sa mainit na lugar. So, kailangan ng ating katawan ng kasi kapag pinagpapawisan tayo, nawawala yung sodium, yung asin sa ating katawan through sweat mga kabisdak. Kaya pala, yun po ang reason. Mabilis ko lang po itong niluluto dahil ayaw ko ng overcooked. And then, after that, diretso kain na kasi mas masarap talaga ang pagkain kapag medyo mainit-init pa mga kabisdak, 'di ba? Hindi na po ako nag-add dyan ng tubig sa pagluto niya mga kabisdak kasi yung pechay, nagre-release siya ng maraming tubig mga kabisdak. Matubig kasi ang pechay kaya no need mo nang lagyan ng tubig tuwing nagluluto ka guys. Yan pong sabaw niya. Sa kanya yan lahat, sa pechay po yan lahat. Ngayon po ay nag-iisip ako kung anong luto ng pechay ang gagawin ko para magustuhan ito ni Bianan this weekend. O, baka may mga suggestion kayo dyan mga kabistak. Yung kaya ko ha, yung mga simple lang na pechay recipe. Paki-comment guys kasi yan po ang ipapatikim natin kay Bianan. Init ka lang, gutom ako, pak. Naubos ko din mga kabisdak at ako po ay busog na busog. Alam niyo po, first time ko tong nagluto ng ginisang pechay kasi last time nung first batch na pechay po natin, ang ginawa ko is kumuha lang ako ng mga iilang dahon, pinangsasahog ko sa mga sabaw-sabaw. This a second harvest lang ako gisa. And then after lunch, pumunta kami ni DE. Sinamahan ko si DE, papunta tayo sa tomb sa libingan ng kanyang papa at chineck na din namin ang ating perela. O natubo po silang lahat mga kabisdak dahil nga naulan. A day after nating tinanim ang perela natin ay umulan. Thank you Lord talaga.
Ang bait po ng Panginoon, inulan tayo, inulan ang aming mga perela na bagong tanim. Kung napanood niyo po sa ating mga lumang vlogs, 'di ba, yung libingan ng kanyang papa, yung puntod, I mean, yung puntod ng kanyang papa is nasa chili farm po natin, yung second chili farm doon sa Hungkutsu na farm na malapit sa malapit sa ilog, and sa likod niya is bundok. Doon po sa mga Chusok vlog natin, o lagi kami naglilinis doon. And ito yung bahay ng mama ni Yol Apa, yung natulog na halmoni sa gitna ng kalsada, yun po ang bahay niya. Eto na guys, update po sa ating second chili farm. Marami na siya mga damo-damo. Hindi po nilagyan ni DE ng mat, yung damo lang daw. Lalagyan, i-sprayhan namin yan ng weed killer kung medyo mataas na yung damo para yan na po yung magsilbing matting. Hindi na kami nag-invest ng matting dito sa second chili farm namin. Si DE po ay maga-mower, ako naman po yung tagawalis. And tingnan nyo po, after inulan yung ating mga chilies dito, natubo na sila mga kabistak at green na green po. Ayan, para na silang tunay na mga chilies tingnan. Kung matagal na po kayong viewer natin, 2 years ago ay isa po yung pumpkin farm at maganda po ang tubo ng mga pumpkin dyan. And si DE kumakain po nitong wild strawberry mga kabisdak. Hindi na ako nakapag-vlog kanina pero pumunta po kami sa sentro ng aming barangay. Binigay ko na po yung isang supot for Sis Jonah, yung mga petchay natin. Pero nagtira din ako ng isang supot for my, I think, for my nilagang baboy, mga buto-buto, or ginataang tulingan. Mag-order muna ako ng ginataang, mag-order muna ako ng tulingan, saka tayo magluto ng ginataan. Tama-tama kasi may petchay, kaya nag-set aside talaga na ako ng aming mga petchay. Mamaya itatanim natin yung mga bago third batch, tapos i-harvest ko na rin yung first batch ng petchay na nag-seeds na mga kabistak. May mga seeds na i-harvest natin para next year gagamitin natin yung kanyang seeds pang seedling. And the-grocery din kami sa aming mini mart. Doon sa sentro ng barangay, may mini mart doon guys. May tinapay po tayo. Pang snacks po ito ng ating tatlong ACE workers. Mga tinapay. Yung ice cream din kanina na nakita ko, snacks din po yun. Tinapay, pang snacks. More tinapay. And itong apple egg. Yung drinks po nila. Snacks. I-train po tayo. Morning and afternoon snacks po yan. Sagot po ng employer yung snacks. Depende po kasi may ibang employer na hindi po nagpapasnacks, tubig lang. Sundubo, soft to for dinner.
Pringles for LE. And dumplings for DE. Dinner lang ngayon, dumplings. Meron tayo dito, mga junk foods. Kasi ano guys, after eating, gusto natin ng may snacks. Ayan. Bibigay ko yan sa tatlong ACE workers. Gatorade, Apple A. It's worth 43,000 po yan. Nasa mga 1,500 pesos. Ito po lang. Sa akin naman to, tara, kasi nag-crave ako ng Doritos na may nacho, cheesy flavor. Ito guys is sweet potato snacks. Never pa na-try pero I think masarap kasi kapag Nongshim na brand, masarap po yun. Trusted quality po ang mga products ng Nongshim. Pati sa mga noodles, masarap po ang Nongshim. Ito po ang ating sondobo na sauce. It's chige yangnyeom. Partner po sila nito. Yan. For LE and DE, magluluto ako mamaya ng manduguk or yung dumpling soup. Ang ingredients lang natin is mandu, egg, and beef broth. Iyon. Madali lang po yung lutuin. Nagluto na ako niyan before. I'm sure nakita nyo na. For me naman, sundubo, pinapakulo ko lang. Mabilis lang pong lutuin ang sundubo, mga kabistak. Ihalo mo lang yung sundubo sauce and then yung soft tofu, lagyan mo ng spring onions, seasoning and salt at pakuluan, lagyan mo ng egg kung gusto mo. And while waiting for our sundubo na maluto, ay kumakain tayo na itong ating Doritos. Kaya nag-crave man si Adjuma ng Doritos. And after that, magtatanim na tayo ng ating third batch of pechay. Galing po si DE sa bahay ng kanyang mama, sa bahay ni Bianan. Ito po ang ginawa ni... Yes po, naliligo yan si DE dito sa labas. May shower kasi kami dito sa labas, mga kabisdak. Diyan po siya naliligo tuwing summer. Eto, natikman na po natin. Alam nyo, mother knows best. At mother knows which food is masarap. Alam nyo yung tangkay ng radish, di ba, namulaklak naman yung radish sa ating mga vlogs 2-3 days ago with Kun Uni and Kun Gumubo. Di ba, gumawa kami ng yolmo kimchi gamit yung radish na namulaklak na. Itong kanya mga tangkay, ang sabi ni Bianan is masarap daw gawing yolmo kimchi. Hindi kami naniniwala. So, ayun, ay, totoo po ang sinabi ni Bianan. Napakasarap, napaka-crunchy, masarap, yung sauce niya is masarap. Si Kun Uni, kapag yolmo kimchi po ang pinag-uusapan, si Kun Uni po ang the best gumawa ng yolmo kimchi. Si Chagun Uni, magaling din po yung gumawa ng kimchi. Pero si Kun Uni, ang specialty niya is yolmo kimchi. At alam ko po kung paano yan gawin kasi maraming beses ko na nakita si Kun Uni kung paano niya i-prepare ang kanyang yolmo kimchi. Ay naku mga kabistak. Napakasarap. Yung bang mapapa-speechless ka sa sarap. Kapag sanay ka na po sa lasa ng kimchi, parang maa-appreciate mo talaga yung kanyang flavor. Iba yung flavor ng fermented na food, mga kabistak. Napakasarap. Wala kung basta masarap. Mas maganda kasi kung sa hapon po kayo nagtatanim. Ako niyan is 6 PM na po yan, mga kabisdak. Mga 30 minutes lang po ako nagtanim. Ayan, lahat na mga third batch ng ating pechay seedlings, tinanim ko na and I hope, tingnan natin kung mataba pa rin ba itong pang third na pechay. And then, next day, magsiseedling ako ulit ng pang fourth batch. Lagi lang yan kasi isa ang pechay sa mga paborito kong Pinoy gulay, mga kabisdak. Kung mapapansin nyo, may boses kung naririnig nyo po ang boses ni Hubog Boy. Bumisita po siya sa bahay. Kinausap niya si DE. May pinag-uusapan lang sila. Hindi ko na siya sinali sa vlog. Saglit lang po siya kasi kasama niya yung kanyang nanay. Good news po sa kanyang nanay. Nakakalakad na po si nanay niya, mga kabisdak. At sinabi ko na din kay Hubog Boy na kung gusto niyang tikman ang Pinoy talong is pag mamumunga itong ating mga Pinoy talong ay bibigyan po natin si Hubog Boy kasi proud na proud nga akong sinabi sa kanya na mas masarap ang Pinoy talong kaysa sa mga Korean talong.
Ito po yung mga pechay na sinasabi ko sa inyong first kung itinanim. Ito po ang first batch na na sila guys, nag-seeds na, may mga buto na hindi ko po sila tinanggal. Hinintay ko na maging brown, maging mature na, saka ko i-harvest at papatuyuin ko para ipunin yung mga seeds ng pechay mga kabisdak para next year and the next coming years, yun po ang gagawin nating pang seedling. Hindi na tayo bibili ng seedling sa tindahan. And of course, after nating magtanim ay atin po yung didiligan. Luto na ni. Mga magdahagtulog. Sakit man. Manunok man, gano'n batuta. Manunok. Ina na itong baligja na ito mga buhawa mo tabang mo kay mo na nag-harvest. Ang puno na ito isa. Dami ni ako ni yung salad. Wala. Sino ni nga ba? Ilalagay ko lang po itong ating, yung mga na-harvest natin na pechay na may mga seeds, yung tangkay na may mga seeds mga kabisdak. Dapat mature na po ang mga seeds para mag-germinate talaga siya guys. Kasi kapag bata pa, ay hindi po yan sila manurok ba? Hindi po magasidling. So ayan, dapat i-ano mo siya sa isang palanggana or balde para kung mag-open na yung mga pods, masasalo po ng balde yung mga seeds ng pechay. Ang liliit pa naman ng seeds ng mga pechay. Tapos ilagay lang natin siya sa dry place. Syempre dapat hindi maulanan. Guys, ito po ang bigay ni Luraboy na cucumber. Doon kasi sila nag part-time job. Ang ating 3 alas, doon po nag part-time job. Binigyan sila nito. Ito po ang main business, main crop. Isa sa mga crops ni Luraboy, ito po ang main. Zucchini and cucumber. Ito na zucchini, ito po ang class A. Mahal ito na klase ng zucchini, cucumber. Mahal po ito na klase ng cucumber mga kabisdak. Ipapakita ko po sa inyo next time kung paano po siya i-prepare. Isa sa mga side dishes dito sa Korea na gustong-gusto ni Dudong Saldi at Lungkoy. Gagawin po natin yon. Kailangan ko lang ng paprika para may kulay. Yan. Papakita ko sa inyo next time. Bukas gagawin po natin to sa next vlog. Gagawin po natin ito yung salad na paborito ni Dudong Lungko and Saldi. Ito po ang pipino talaga dito sa Korea. Unlike sa atin na makinis, ang pipino dito is parang may mga tinik-tinik. Ito din may mga tinik-tinik. Siguro the more tinik, the more masarap. Galing po yan dito oh. Ito siya is harvest po ni DE kanina. Galing po yan dito oh. May dalawa na tayo dito sa ating mini garden sa gilid. Ayan, and that's all for today's video mga kabisdak. Stay tuned po. Next vlog, gagawin natin ang ating cucumber salad. If you enjoy this episode, please like, comment, share, hype, and subscribe. Subscribe naman dyan. Ingat lahat!